Kakapusan. Ito ang isa sa mga problemang kinakaharap nating mga Pilipino. Maraming batang Pilipino ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakapusan sa buhay. Isa ito sa mga dahilan kaya maraming mahihirap o naghihirap na Pilipino. Dahil hindi sila nakakapagtapos, wala silang makuhanan na maayos sa trabaho, kaya maraming Pilipino ang pinipiling mamalimos at hindi mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Ang kahirapan ng isang estado o kondisyon kung saan ang isang tao ay kulang sa mga mapagkukunang pinansyal at mga mahalagang bagay para sa isang tiyak na antas ng pamumuhay. Ang kahirapan ay maaari magkaroon ng magkakaibang mga sayni at epekto sa lipunan, ekonomiya at politiko. Maaari nating tukuyan ang kahirapan bilang kondisyon kung saan hindi natutupad ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya, tulad ng pagkain, tirahan, pananamit at edukasyon. Maaari itong humantong sa iba pang problema tulad ng hindi marunong magbasa, kawalan ng trabaho, malnutrisyon at iba pa. Ang isang mahirap na tao ay hindi nakapag-aral dahil sa kakulangan ng pera at sa makatuwid na natitiling walang trabaho. Ang isang tao walang trabaho ay hindi makakabili ng sapat at masustansyang pagkain para sa kanyang pamilya at ang kanilang kalusugan ay bumababa. Ang isang kumainang tao ay kulang sa enerhiya na kinakailangan para sa trabaho. Ang isang tao walang trabaho ay mananatiling mahirap lamang, kaya masasabi natin ang kahirapan ang ugat ng iba pang problema. Noong 2021, inuulat ng mga opisyal na statistika ng gobyerno na ang Pilipinas ay may rate na kahirapan na 18.1% o higit kumulang 20 milyong Pilipino na nakablog, mas mababa kaysa 49.2% na naitala noong 1985. Sa pamamagitan ng mga tawan ng pagsilat ng gobyerno na mabawasan ang kahirapan mula 2018 hanggang 2021, bilang 2.3 milyong Pilipino ang nahulog sa kahirapan sa gitna ng pag-urong ng ekonomiya tulad ng pandemya ng COVID-19. Ang mga taong nabubuhay sa kahirapan sa Pilipinas ay malamang na mga self-employed na magsasaka ng isda o iba pa. Iba pang magagawa sa agrikultura. 3 kapat ng mga taong ito ay naninirahan sa mga lugar na luluhang pamaman sa sakuna, luluhang rural. Noong 2015, naging kumulang 58% ng mahirap na sambahayan ang may higit sa 6 na miyembro. Ang edukasyon sa pangkahalatan ay bumubuti sa paglipas ng panahon. Mula sa edad na 15 to 24, mahigit 75% ang nakatapos sa sekundaryong edukasyon o mas mataas ng 2015 sa partikular na mahihirap na sambayanan. Gayunpaman, mahigit 60% ng mga pamilya ang may edukasyon lamang hanggang elementarya. Kahirapan ng isang estado o kondisyon pinsan. Noong 2021, inuulat. Ang kahirapan ng isang